niyo po, hindi magtatapos sa kapirasong pagtanggap ang iyong ginawa. Kinakailangan niyo pong saliksikin ng kasulatan. Kumakain ka po ng 3 beses isang araw, baka hanggang 7 beses pa, para mabusog ang iyong pisikal na katawan. Paano naman po ang iyong espiritu? Mahalaga po kakain yan, dahil kapag hindi mo pinakain ang iyong espiritu ng salita ng Diyos, hindi po magkakaroon ng buhay ang espiritong patay. Tandaan niyo po ang pinaglalabanan, yung pong espiritong nakatira sa loob ng katawan ng tao. Kapag po ang tao dumating na sa kanyang hangganan, lalabas na yung espiritong yan, yung buhay na yan. Wala pong kaibahan yan sa Lazada o Shopee. Kapag na-i-order na, yan po ay ihahatid na kung saan siya dapat ihatid. Kung siya ay saan nakatira. Yan po ang kalagayan ng ating mga espiritu. Pagdating natin sa hangganan, kung yan po nagkaroon ng tunay, ganap, dalisay na pananampalataya kay Kristo Jesus, ihahatid po yan tungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit kung hindi sasampalatayanan ng tao ang kadakilaang ginawa ni Kristo, sipin niyo yung Diyos, ibaba ang sarili niya sa pinakamababang kababaan, nag-anyong isang tao para magkaroon ng katuparan at kaganapan ng katubusan, at yung kanyang kautusan na walang maaaring maging ganap para maligtas. Sipin niyo na lang po kung gano'ng kababa at kadakila ang puso ng Diyos, kung gano'ng kalaki, kalawak ang pag-ibig niya para sa iyo. Kaya po, saliksipin niyo po ang kasulatan. Marami ka na pong nabasang mga aklat mula ng bata ka. Ngunit napagtunan mo ba yung aklat na kung saan nakapaloob ang napakadakilang kasaysayan ng Diyos sa paglikha sa tao, sa pagtubo sa tao, sa pag-ibig sa tao, hanggang sa kawalang hanggan. Ang Diyos ay naroon sa mga taong nagbukas ang kanilang mga buhay sa Kanya. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos na buhay. Ako naman po ang mananalangin sa inyo. Ama namin banal, dakilang Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus, itinataas ko po ang bawat pasahero na nakasakay dito, lahat ng sumasakay, bumababa sa bus na ito, lalo na po ang driver, na siyang naghahatid sa aming mga pupuntahan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ikaw po ang nakakasaliksi, ganunin mo ang konduktor, kung ano ang kanilang mga pinagdadaan ng karanasan, yung mga relasyon na dapat ayusin, ikaw lang po ang makakapag-ayos. Yung mga walang trabaho, buksan mo ang pintuan upang makapagtrabaho sila. Yung po mga may karamdaman, pagpalain niyo po ang kanilang karamdaman na yung himala ng kagalingan. Isama mo pong abutin ang kanilang mga pamilya, saan man po sila naroon. Yung pong nangangailangan ng proteksyon, yung pong nangangailangan ng mga pag-tuition sa kanilang paaralan, yung pambili ng gamit, tustusan mo po dahil ikaw ang Jehovah Jireh, tumutustos, tumutugon sa pangangailangan ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang bawat isa ayon sa kanilang mga pangangailangan. Yung may mga pagkakautang sa iba't ibang kaparaanan, tulungan niyo po sila. Maghimala ka po, buksan mo ang pintuan kung paano po matutugunang mabayaran ang kanilang mga pagkakautang. Tanging ikaw lang po ang pag-asa. Kung wala ka sa buhay ng tao, wala pong mabuting maaaring maganap sa amin. Dahil ikaw po ang una, ang huli, ang pasimula at ang wakas. Kaya po sa oras na ito, nakikita mo po ang bawat puso at kaisipan, yung mga naitanim mong mga salita ng buhay, ibaon mo ng malalim sa kanila na hindi kakayanin agawin ng iyong kalaban. Ito ay lalago katulad ng isang binhi, lalaki, lulusog, ito ay yayabong, at ito ay magiging malakas, magiging isang matibay na isang puno na kung saan marami ang mapagpapala ng bunga ng pananampalataya na yan nasa sa kaloob-looban ng kanilang mga buhay. Ama, tatakan mo po sila. Sabi mo nga, tatatakan mo sila ng iyong banal na Espiritu bilang galintiya ng kanilang kaligtasan sa ginawa nilang pananampalataya sa iyo. Kaya ngayon po, angkinin mo lahat ng kapurihan, angkinin mo lahat ng karangalan at kadakilaan sa kataas-taasang pangalan ni Kristo Jesus at sa pakikiisa po ng banal na Espiritu. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos na buhay.